Sa pagpapatuloy ng ating kwento dito sa training ground ay maririnig dito ang banggaan ng mga espada. Ito pala ay si Prinsipe Ragna na abala sa kanyang sparring sa tauhan niya na knight. Sa bawat pagdepensa ni Prinsipe Ragna ay hindi niya mapigilan ng ngumiti dahil pakiramdam niya ay malaki na ang kanyang inangat simula noong matagumpay nilang natapos ang digmaan laban sa mga orc. Doon ay mabilis na binago ni Prinsipe Ragna ang kanyang paghawak sa kanyang espada. At kasunod nito ay mabilis siyang umatake sa knight, dahilan upang mabitawan ng knight ang kanyang hawak-hawak na espada. Kaya walang ibang nagawa ang knight kundi ang lumuhad sa harapan ng kanyang kamahalan na tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi lang pala iisang knight ang pinabagsak ni Prinsipe Ragna kundi marami pang iba, at wika din niya sa lahat ng mga knight na hindi raw niya inakala na sa ilang palitan lang ng mga atake ay bagsak na silang lahat. Pero natigil sa kanyang pagsasalita si Prinsipe Ragna nang mayroong dumating na kanyang panauhin at tinawag ang kanyang pansin. Ang dumating pala ay walang iba kundi si Yuri kasama si Laurent at Jared, na agad nagbigay ng paggalang, tanong pa ni Prinsipe Ragna kay Yuri na kung bakit siya naparito. Ayon naman ni Yuri na kung nalaman lang raw niya sana na abala pala sa kanyang training si Prinsipe Ragna ay sana hindi na siya pumunta dito. Sumagot si Prinsipe Ragna na kaya lang siya nag-training dahil tumatanda na ang kanyang katawan, hindi na ito katulad ng dati, pero sa isip-isip nila Yuri at ang dalawa na ang pinakita raw ba ngayon ni Prinsipe Ragna ang tinatawag niyang matanda. Itinuro din ni Prinsipe Ragna ang isang lugar na kanyang iminungkahi sa kanila Yuri na maari muna silang umupo doon upang sila ay makapag-usap. Makalipas ang ilang sandali ay umupo na si Yuri sa lamesa upang simulan na nilang dalawa ni Ragna ang kanilang pag-uusap. Wika pa ni Ragna kay Yuri na kanya na raw narinig kung ano ang mga ginawa ni Yuri, narinig niya na bago pa lang daw dumating si Yuri dito sa imperyo ay nakagawa siya kaagad ng gulo. At narinig din niya na mayroon siyang dinala na isang tao doon sa klinik, pero tumawa lang itong si Yuri dahil ang tao raw na yun ay ang kaibigan niya sa akademya, siya ay lugmok na sa droga. Sa paliwanag ni Yuri ay napapaisip si Ragna sa lahat ng mga nangyari, at nagulat si Yuri nang tinanong siya ni Ragna na kung alam na raw ba ni Yuri na kung anong uri na droga itong kanyang ipapakita. Doon ay kinuha ni Ragna ang maliit na supot sa kanyang tagasilbi at kanyang sinabihan si Yuri na mayroong dalawang uri na droga ang kumakalat at ito ang mas delikado na droga. Kumakalat ito sa hanay ng mga maharlika, lalo na sa henerasyon ng mga kabataan. Nang ibinuhos ni Ragna ang droga sa lamesa ay inutusan niya si Yuri na tingnan niya ito ng mabuti dahil hindi ito basta ordinaryong droga. Ginagamit ito katulad lang sa ibang gamot, pero iba ang epekto nito. Dahil kapag ito ay nainom ay pansamantala nitong pinapataas ang pandama ng isang tao, hindi lang ang 5 pandama, kundi pati na rin ang pagiging sensitibo ng isang tao sa mana. Sa isip-isip naman ni Yuri habang kanyang pinapanood ang droga na ito din daw ang parehong enerhiya ang pinapalabas ni Gantei, at bukod pa rito, ay pinapalakas din ng epektong iyon ang mga pandama at pagiging sensitibo ng isang tao sa mana. Kaya nagtanong si Yuri kay Ragna na kung ginagamit raw ba nila ito para sa pagsasanay, ayon naman ni Ragna na hindi lang sa pagsasanay, malamang ginagamit din nila ito sa mga pagsusulit maging sa mga duel. Hindi na din nakapagtataka kung bakit sikat na sikat ito sa mga maharlika. Matapos magpaliwanag si Ragna ay hinawakan ni Yuri ang droga na kanyang nasabi sa sarili, na ito raw pala ang droga na kinagigiliwan ng mga maharlika. Sinabi din niya kay Ragna na marahil daw ba na ang droga na ito ay mayroong laman na magic stones. Sumagot si Ragna ng oo, mukhang ginagamit nila ito bilang sangkap. Dagdag pa ni Ragna na mayroong seryosong tono na kanyang tinanong si Yuri na kung nakita na raw ba niya na hindi lang ito isang simpleng droga na gawa-gawa lang ng mga kriminal sa isang eskinita. Ang kanyang napansin dito ay isa itong sistematikong nilikha para sa masamang layunin ng mga makapangyarihan na tao na may mataas na katayuan at kayang gumamit ng mahika. Hiniling din ni Ragna kay Yuri na kanyang imbestigahan kung sino ang utak sa likod nitong lahat. Paliwanag pa ni Ragna na hindi daw nila alam kung gaano kalalim ang pagkakasangkot nito sa loob ng imperyo, sa ngayon ay tanging si Yuri lang ang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Sa pakiusap ni Ragna ay malugod itong tinanggap ni Yuri na kanyang imbestigahan kung sino ang nasa likod nitong lahat, ipapaubaya na lang ng kamahalan ang lahat ng ito sa kanya. Sa ibinigay na sagot ni Yuri ay natuwa si Ragna na nagpapasalamat sa ating bida. At sabay binago ni Yuri ang usapan na kanyang tinanong si Ragna na kung mayroon pa raw ba silang isa pang panauhin na hinihintay dito. Sa tanong ni Yuri ay nabigla si Ragna dahil hindi niya inaakala na maging ito ay napansin ni Yuri.
Kaya napakamot na lang sa kanyang ulo si Ragna dahil itinuro ni Yuri ang isa pang upuan. Tumawa si Ragna na kanyang ipinaliwanag kay Yuri na nagkataon lang na 3 upuan ang nakahanda dito. Habang nagtatalo si Ragna at Yuri patungkol sa isa pang upuan ay sa kanila naman unahan ay mayroong isang babae ang naglakad papalapit sa kanila. At napatigil sila Yuri at Ragna dahil tinawag ng babae ang pansin ni Ragna, samantalang itong si Yuri ay biglang-bigla dahil kilala niya kung sino ang babae ang dumating. Ang babae pala na dumating ay walang iba kundi si Ekaterina, at nakangiti niyang binabati si Ragna dahil muli na naman silang nagkita. At natanong din niya na kung ang isa raw ba niyang kasama ngayon ay ang ikatlong prinsipe ng Briol na si Yuri. Si Yuri na nakaupo sa upuan ay halos maging bato ang buo niyang katawan na hindi niya alam kung paano niya harapin si Ekaterina. Sinabi pa ni Ekaterina kay Yuri na masaya raw siya na muli na naman silang dalawang nagkita. Pero mapapansin sa mukha nitong si Yuri na hindi niya nagustuhan ang muli nilang pagkikita ni Ekaterina. At bilang tugon ay pinipilit ni Yuri na magsalita. Wika pa niya na isang karangalan na makilala ang prinsesa at ang kayamanan ng imperyo. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanda na sa lamesa ang kanilang mga pagkain, masaya din na sinabi ni Ekaterina kay Yuri na marami na raw siyang narinig na mga sabi-sabi patungkol kay Yuri, narinig niya na isang kahanga-hanga ang kanyang mga laban. Paliwanag naman ni Ragna kay Ekaterina na itong si Yuri doon sa digmaan ay laging sumasalakay sa pinakaunahang hanay, siya ay isang napakatapang na binata. Sa mga papuri ni Ragna kay Yuri sa harapan ni Ekaterina ay nagsalita si Yuri na ginagawa lang daw niya kung ano ang kinakailangan. Pero mas lalong natuwa si Ekaterina sa sagot ni Yuri dahil masyado raw siyang humble, dahil sa kabila ng lahat kahit hindi niya kinakailangan na humarap sa panganib ay yun pa rin ang kanyang pinili. Ayon naman ni Yuri na yun ang kanyang tungkulin, tinutupad lang niya kung ano ang nararapat niyang gawin. Dahil dito ay ngumiti si Ekaterina, halatang nagustuhan niya ang pagkatao ng ating bida. Wika pa niya kay Yuri na hindi pa raw siya nakakita ng isang taong nagsasalita ng mga ganoon, tinanong din niya si Yuri na kung sasali raw ba siya sa nalalapit na paligsahan sa espada. Sa kabila ng walang tigil na pagtatanong ni Ekaterina ay natuwa si Ragna dahil sa ganitong mga bagay ay mas magiging malapit ang loob nilang dalawa. Kaya agad na tumayo si Ragna sa upuan, upang pabayaan si Yuri at Ekaterina na silang dalawa ay mag-usap. Sa mga tanong ni Ekaterina ay tumugon si Yuri na hindi pa niya pinag-isipan ang sumali sa paligsahan, pero pinaalam ni Ekaterina na ang kanilang kamahalan mismo ang magbibigay ng medalya kung sino ang mananalo. Tinanong din ni Ekaterina si Yuri na kung siya ang mananalo sa paligsahan ay ibibigay ba niya sa kanya ang medalya. Makalipas ang ilang oras nang malapit ng lumubog ang araw habang silang tatlo ay naglalakad ay nagsaad si Jared kay Yuri na mukhang interesado sa prinsipe ang prinsesa ng imperyo. Tanong din ni Jared kay Yuri na talaga raw ba na hindi siya sasali sa paligsahan sa espada. Sayang raw talaga ang pagkakataon ng prinsipe dahil sa nakita niya kanina ay napakaganda ng ngiti ng prinsesa. Pero nabigla si Laurent dahil inutusan siya ni Yuri na mauna na silang bumalik ni Jared sa kanilang tinutuluyan dahil mayroon pa siyang pupuntahan. Nang ipinagpatuloy na ni Yuri ang kanyang paglalakad ay naiwan ang dalawa na biglang-bigla sa ikinilos ng kanilang kamahalan. Doon ay nakarating na si Yuri sa eskinita sa imperyo, makikita si Yuri na tahimik lang na naglalakad na mayroong malalim na iniisip. Sa kanyang sarili ay isang kasuklam-suklam si Ekaterina, talagang naglakas pa siya ng loob na magtanong na kung ibibigay raw ba niya ang medalya kung siya ang mananalo sa paligsahan, pero nagtataka siya sa tuwing kanyang naalala ang mga ngiti ni Ekaterina habang siya ay nagsasalita. At nabuo din sa imahinasyon ni Yuri ang imahe ni Ekaterina sa nakaraan niyang buhay na siya ay niyayakap. Sinaad pa ng imahe kay Yuri na kanila raw dalawang napagkasunduan na silang dalawa ay magkikita rito ngayong araw, bakit naging matigas na naman ang ulo ni Yuri? Sabay dahan-dahan na nilapit ng imahe ang kanyang kamay sa mukha ng ating bida, at sa sandaling nahawakan ng imahe ang mukha ni Yuri ay binanggit niya na masyado raw niyang na-miss si Yuri. Dahil dito, si Yuri na kanina na punong-puno ng pagkamuhi ay tila ba napalitan ng pagdadalawang isip na kung tama ba na kanyang kamuhian si Ekaterina sa buhay na mayroon siya ngayon. Subalit kahit nagdadalawang isip ay sinabi ni Yuri na isa raw sinungaling si Ekaterina, hindi raw niya siya hahayaan na mabago pa kung ano ang kanyang isip. Pero kung maari ay mayroon lang siyang katanungan, kung ang lahat ng mga nalaman niya kay Ekaterina sa nakaraan niyang buhay ay pawang pagpapanggap lamang pala. Pero gayunpaman hindi talaga niya matatago ang totoo niyang nararamdaman dahil ang totoo ay minahal talaga niya si Ekaterina.
Pero biglang napagtanto ni Yuri sa kanyang sarili na ang lahat ng nangyari sa kanya ngayon ay pawang mga walang kwentang imahinasyon, dapat na niya itong tigilan. Kasunod nito ay naglakad na si Yuri upang pumunta na sa kanilang tinutuluyan upang makapagpahinga. At lumipas ang kinabukasan ay lumipat ang eksena sa templo ng imperyo, maririnig dito ang high priest na si Vlad na kanyang binabati ang pagdating ni Yuri. Dito ay masaya na ipinakilala ni Vlad ang kanyang sarili sa ikatlong prinsipe at siya din daw ang nagpatawag sa prinsipe na pumunta dito. At nagpapasalamat din siya dahil agad na pinaunlakan ang kanyang imbitasyon. Samantalang itong dalawa ay nag-uusap, wika pa ni Jared na napansin raw niya na mukhang masyadong nabagabag ang prinsipe kahapon, ayon naman ni Laurent na siguro ay naisip ng kamahalan na dapat mayroon siyang gawin kaya siya pumunta dito. Napansin din ni Laurent na kapag kausap ni Yuri ang prinsesa ng imperyo ay masyado siyang tahimik na tila ba mayroon siyang itinatago. Nang umupo na sa upuan si Yuri ay sinaad niya sa high priest na kaya lang raw siya naparito dahil humiling sa kanya si Prinsesa Sibila, pero ang kasuutan raw ngayon ng high priest ay tila hindi angkop sa isang taong relihiyoso. Ngumiti ang high priest na kanyang sinabi na kaya lang raw ganito ang kanyang kasuutan dahil ito ang pinakamabisa dito sa imperyo. At pinaalam din ni Yuri sa high priest na kanya na raw nabasa ang lahat ng karamihan sa mga detalye na ipinadala ni Prinsesa Sibila na mga liham. Tinanong din ni Yuri si Vlad na kung itataguyod niya ang klinik ng high priest ay ano naman ang maitutulong ng templo sa kanya. Sa tanong ni Yuri ay tumugon si Vlad na gusto raw niya ang pagiging diretso sa pagsasalita ng prinsipe. Sabay masaya na inutusan ni Vlad si Yuri na sabihin lang raw ng prinsipe kung ano ang kanyang mga gusto. At bukod pa doon marami din silang pera, pero tumugon lang sa kanya si Yuri na hindi niya kailangan ng pera. At mayroong naisip si Yuri kung ano ang ibabayad ng templo kapag kanya nang e-promote ang kanilang clinic. Sa sandaling inihayag na ni Yuri kung ano ang kanyang gusto ay nabigla si Vlad na halos hindi makapagsalita, dahil hiniling sa kanya ni Yuri na kung paano na lang raw kaya na magkakaroon ng magandang pagkakaibigan sila ng templo. Tinanong din ni Yuri si Vlad na kung ipagkakaloob raw ba niya sa kanya ang titulo bilang isang nabinyagan. Sumagot si Vlad na malaki ang impluwensya ng ganoon na titulo sa mga mananampalataya, kaya bihira lang nila itong ipagkaloob. Subalit ibang usapan kapag ang prinsipe na ang humihiling kaya kanya siyang pagbibigyan. Dahil dito ay natuwa si Yuri dahil ang kinakailangan na lang raw niyang gawin ngayon ay sumailalim sa isang panayam ng high priest. Wika naman ni Vlad na ang templo na ang bahala sa lahat ng paghahanda, kaya ang kinakailangan na lang gawin ng prinsipe ay magpakita sa itinakdang araw. Masaya din na nag-alok si Vlad na kung gusto raw ba ng prinsipe na kumain muna, na pinasangayunan naman ni Yuri ang alok ni Vlad na sila ay kumain. Nang sila ay naglakad na upang kumain ay ipinaliwanag ng high priest na ang kanilang templo ay naghahanda ng mga masasarap na pagkain, at marami din mga tao ang pumupunta dito upang magboluntaryo na magtrabaho. Wika naman ni Yuri na ang sa tingin niya ay ang mga tao na yun ay kaanak ng Maharlika o mga anak nila sa labas. Tumawa si Vlad dahil totoo na marami sa kanila ang ganoon pero hindi naman ang lahat. At nang nakarating na sila sa pintuan ng kusina ay pinaalam ni Vlad sa ating bida kung sino ang tao na naghahanda sa kanila ng pagkain dito sa templo, at sa sandaling nakita ni Yuri kung sino ang naghahanda ng pagkain sa templo ay masyado siyang nagulat. Dahil ang naghahanda ng pagkain dito ay walang iba kundi isang Black Knight. Sa hindi nakakaalam itong Black Knight na naghahanda ng pagkain sa templo ay isa sa 10 pinakamalakas na swordsman, at kilala din siya bilang ang pinakamatalas na sibat ng imperyo. Isa siyang nakakatakot na nilalang na tanging ang emperador lamang ang kanyang kinikilalang pinaglilingkuran, at winawasak niya ang kanyang mga kaaway sa bawat utos sa kanya ng emperador. Nang kumain na si Yuri ng kanyang pagkain ay hindi maalis ang kanyang tingin sa Black Knight. At nasabi din ni Yuri sa kanyang sarili na hindi raw niya inaakala na ang ganitong klaseng tao ay kusang loob na naglilingkod sa isang templo, at ang higit pa doon ay nakasuot pa siya ng apron, hindi na daw ito biro. Sa gitna ng katahimikan ay nagsaad ang Black Knight sa ating bida na kanya raw narinig na isang matapang ang prinsipe ng Briol. Pero hindi niya alam na ganito din pala siya kasigasig sa pananampalataya. Tanong din niya na kung madalas daw ba na pumunta ang prinsipe ng Briol dito sa templo. Pero makikita lang itong si Yuri na mayroon siyang magandang naisip, ito na raw ang kanyang magandang pagkakataon upang makabuo ng magandang ugnayan nitong Black Knight. Kasunod nito ay nagsalita na si Yuri sa Black Knight habang kumikinang ang kanyang imahe, wika pa niya na noon ay hindi naman siya madalas na pumupunta sa templo, pero nagbago ang kanyang pananaw matapos niyang maranasan ang larangan ng digmaan.
Kwento pa ni Yuri sa dalawa na sa malupit raw na digmaan ay kanyang napagtanto kung gaano talaga kaina at kalakas ang mga tao, ngunit sa pamamagitan doon ay naramdaman niya ang isang mataas na layunin. Samantalang halos masuka naman itong si Jared sa kanyang kinakain ng binanggit ni Yuri na naniniwala raw siya na ang tangi lang niyang magagawa ay ialay sa Diyos ang kanyang munting pananampalataya na kaya niyang ibigay. Ngunit bigla na lang ibinagsak ng Black Knight ang kanyang kutsara sa lamesa, sabay kanyang pinuri si Yuri dahil masyado raw magaling ang prinsipe ng Briol, sila raw dalawa ay kaparehas. Agad naman na itinanggi ni Yuri na silang dalawa ay katulad dahil malayo pa raw ang kanyang mga layunin. Ayon naman ng Black Knight na ang mahalaga kung ano ang puso, kahit siya ay nagsisilbing kabalyero sa kanyang kamahalan ay marami pa rin siyang mga pagkukulang. Wika naman ni Yuri na kung ganoon daw ay upang mapatunayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay paano na lang kung sumali sa kanya ang Black Knight na kanilang i-promote ang klinik ng templo. Pero agad na tumanggi ang Black Knight sa alok ni Yuri, paliwanag pa niya na hindi raw siya makakakilos ng walang utos ng kanyang kamahalan. Hindi raw niya maaring abutin ng abala ang isang taong kasing buti at mapagbigay katulad ng kanyang kamahalan. Sa pagtanggi ng Black Knight ay walang ibang nagawa si Yuri kundi ipinikit niya ang kanyang mga mata na humihingi ng paumanhin sa Black Knight. Lumipas ang ilang sandali dito sa labas ng templo, makikita silang tatlo na naglakad na upang umalis. Tanong pa ni Jared kay Yuri na kung sisuko na lang raw ba siya ng ganito. Akala raw niya kanina na sinusubukan ng prinsipe na kunin ang loob ng Black Knight para maghanap ng impormasyon tungkol sa emperador. Sumagot si Yuri na yun talaga ang kanyang binabalak, ngunit mas matibay pa pala ang pagiging tapat ng Black Knight sa emperador kaysa sa kanyang inaasahan. Iniisip din ni Yuri ang salitang binanggit kanina ng Black Knight patungkol sa emperador na isang taong mapagbigay, isang tao na nagwasak sa kanilang kaharian na Briol sa nakaraan niyang buhay. At naging seryoso si Yuri dahil hindi talaga siya makapaniwala at nagtataka din siya kung ano talaga ang mga nangyari. Sabay inutusan ni Yuri ang dalawa na magmadali na silang bumalik sa kanilang tinutuluyan upang makapagbihis na ng kanilang mga damit. Dahil mamaya ay aalis sila upang makipagkita mismo sa emperador. Makalipas ang kinagabihan dito sa kastilyo ng imperyo, maririnig sa buong lugar ang iba't ibang tao ang dumalo. Sa loob nito ay abala ang mga bisita ng mga maharlika sa kanilang pag-uusap patungkol sa nagaganap na seremonya dito sa kastilyo ng imperyo. Tumingin din ang isang babae na maharlika sa kanyang unahan na kanyang tinanong ang lalaki na kanyang kausap na kung ang mga tao raw ba na yon ay nanggaling sa hukbong alyansa. Wika naman ng lalaki na ito raw ay nakakahiya dahil mukha silang barbaro. Ang mga tao pala na pinag-usapan ng maharlika ay walang iba kundi ang mga knight galing sa Brosine na masyadong maingay. Dumalo din sa seremonya ang mga taga-Duchy Klein at ang mga taga-Joheim Bumpkins. Kaya hindi mapigilan nitong babae at lalaki na mga maharlika na mainis dahil ang mga tao raw na ito ay nanggaling sa bundok. Napansin din nila na nandito din sa seremonya ang taga-Holy Kingdom na pinapangunahan ng kapatid na lalaki ni Prinsesa Sibylla na si Larson, ang susunod na maging hari ng Holy Kingdom. Ibinulong pa ng babae na maharlika sa kanyang kausap na ang susunod daw na maging hari ng Holy Kingdom ay ipinasa niya ang lahat niyang mga tungkulin sa kapatid niya na babaeng prinsesa. At biglang binigyan ng hudyat ang lahat ng mga dumalo sa seremonya, at kasabay din ito ang pagdating ng mga panauhin galing ng kaharian ng Briol na pinapangunahan ni Yuri. Habang hindi maalis ang tingin ng mga maharlika sa pagdating ni Yuri ay nasabi nila na ang knight daw ba na bagong dumating ay si Prinsipe Yuri. At kanilang nakumpirma na talagang si Prinsipe Yuri talaga ang bagong dumating ng kanilang napagtanto na itim ang kulay ng kanyang buhok, na nagpapakita na isa siya sa angkan ng Briol. Nang dumating na ang lahat ng panauhin sa seremonya ay nagsalita itong isang lalaki sa lahat na sa napansin daw niya ngayon ay parang nandito na ang lahat. Ang tao pala na nagsasalita ay walang iba kundi ang emperador at sa kanyang gilid ay nakaupo si Ekaterina at ang prinsipe ng imperyo. Wika pa niya sa lahat na kanya raw binabati ang pagdating ng mga mababangis na bayani ng kontinente na tumalo sa halimaw doon sa kapatagan. Dahil dito ay agad nagbigay ng paggalang ang mga maharlika sa kanilang emperador. Paliwanag pa ng emperador sa lahat na ang piging raw na ito ay ginaganap bilang pagpupugay sa lahat ng mga nakamit ng mga bayani. Sa gitna ng pagsasalita ng emperador ay tahimik lang na nakayuko sila Yuri sa harapan ng emperador. Dagdag pa ng emperador sa lahat na bago raw sila magsimula ay mayroon muna siyang itatanong na kung narinig na ba nilang lahat ang tungkol sa magaganap na paligsahan. Kung sino man daw ang mananalo sa magaganap na paligsahan ay siya mismo ang magkakaloob ng medalya.
Samantalang itong si Ekaterina at si Yuri ay silang dalawa ay nagkakatitigan ng kanilang narinig ang isa pang sinabi ng emperador. Dahil sinabi ng emperador na kung sino man daw ang magbigay ng medalya sa nag-iisa niyang babae na anak ay kanyang pinapangako na ibibigay niya sa tao na iyon ang kanyang anak na babae. Si Yuri na nakikinig ay naging seryoso ang kanyang mukha, at hindi din maalis ang kanyang tingin sa prinsesa ng imperyo na si Ekaterina.